Inaalis na ang mga sagabal sa mga kalsadang daraanan ng andas sa Translasyon 2026. May mga pagbabago naman sa andas. Saksi si Maris Umali. Kuha ito noong prosesyon ng Translasyon ng Jesus Nazareno noong 2024. Sa gitna ng dagat ng mga tao, halos di na makita ang Jesus Nazareno dahil sa moisture sa salamin ng andas. Isa yan sa iniiwasang mangyari ngayong taon, kaya ginawang perforated o butas-butas ang pintuan ng andas. Tempered glass ang salamin na di raw basta-basta mababasag. May salya't lubid pa rin. Kung mapuputol yan, we have a spare. No, dalawang set po ng spare na lubid. Hindi na nga lang kasing haba ng 50 meters, but enough para makatulong igiya at atake ng ating andas ng mas maayos. Maging mahinahon sila at sana po yung pakikisa lang po sa kagustuhan ng simbahan para po sa yung darating na kapestahan maging solemn naman po at hindi walang kaguluhan. May manibela na rin ang andas at may driver na pwedeng magmaniobra. Kasyang 5 ihos sa loob. Naililiko na ng maayos yan. Dati, ang nakalagay dyan, yung timon lamang, bakal lang yun na isang piraso. Parang nagtitimon ng bangka. Mahirap yun, no? Hindi nakokontrol. At least ito, mas madaling nakokontrol yan. So ito po yung itsura ng loob ng likurang bahagi ng andas. Kung dati flat lang itong flooring, kaya nakasquat lang ang mga ihos sa loob. Ngayon, mas binabaan ang footbase para mas magkaroon ng espasyo, mas maging komportable at makaupo na ang mga ihos sa loob. Sakaling namang magkaaberya, pwede rin naman daw buksan ang footbase katulad nito para silipin o agarang kumpunihin ang magiging problema sa gulong. Dinagdagan din ang gulong ng andas. 4 na forklift na gulong yan na palagay ko hindi na tayo magkakaroon ng problema na may mababali. No? Tingin ko matibay na ho ito. Meron na rin ho yung preno. Na may preno yan. Kaya kahit anong itulak, padaos-dos, hindi ho mabilis itulak. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na Special Non-Working Day sa Maynila ang pista ng Jesus Nazareno sa January 9. Kanina sinuyod ng MMDA Special Operations Group ang mga sagabal sa dadaanan ng andas. Kaya nga sinasabi sa inyo, alisin natin. Oo nga, ako na lang po mag-alis. Promise ko sa inyo, sir. Bukas pagbalik ko, wala na. Okay po. Oh, pero ito pwede ngayon na. Yung sidecar? Yes, lahat. Itong motor akin yan, sir. Oh, sige, pakialis na po. Bukas sige. pagbalik ko, pag andyan yan, ako mag-aalis, ha? Sige po, sir. Usapan maayos yan, ha? Opo. Bukas alas 7 ng gabi, simula na ng pahalik sa Quirino Grandstand. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Babalangkas ng Joint Oversight Team ang Senado at Kamara para lubos na matutukan ang pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Ilang business group naman ang nakulangan sa pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos sa unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Saksi si Ian Cruz. Matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations o UA, 150.9 billion pesos ang natira sa ilalim ng UA sa 2026 national budget. Pinakamababa raw yan mula noong 2019 ayon sa Budget Department. Sa 150 billion pesos na yan, kukunin ang obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project. Kabilang ang ilang nagpapatuloy na flood control project. Para naman doon sa flood control projects for 2026, wala pong nakalaan na budget para sa bagong flood control programa sa 2026. So, ang tanging puntong may kaugnayan lang po sa flood control ay para lamang doon sa ongoing foreign assisted projects po ng DPWH. So, ibig sabihin, may mga proyektong sinimulan na at may umihiral ng loan agreement. Pero nakukulangan ng ilang business group sa pagvito ng Pangulo. Ayon sa Makati Business Club, dapat naging mas agresibo ang Pangulo sa unprogrammed appropriations na nila'y questionable sa konstitusyon. Pwede raw kasing pagmulan ito ng discretionary disbursement kung saan politiko lang ang magdedesisyon kung paano gagamitin. Marami raw dito ay social welfare program na maituturing na soft pork. Sabi ng DBM, may mga kondisyon naman para mapondohan ang mga proyekto sa ilalim ng UA. Una riyan ay kung may makolektang dagdag pondo o
o excess revenue ang gobyerno. Mayroon tayong mga panuntunan kung paano natin siya nirelease yung ating program or appropriation. Katulad ng ating pagbabalangkas nung tayo ay nagprepare ng budget, mayroon tayong mga konsiderasyon. Una sa lahat, naka-align dapat po yan sa Administration's Development Program. Si Presidential Sister Senadora Amy Marcos, pinunto naman ang umano'y pagbabawas sa mga pondo para sa ilang proyekto tulad ng pondo para sa Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway, habang nadagdagan ng pondo para sa kontrobersyal na programa gaya ng Tupad, AIX at iba pa. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng Malacanang. Sinagot naman ng palasyo ang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na balak niyang questionin ng UA sa Korte Suprema. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos at ito'y para sa taong bayan. Dismayado naman ang budget watchdog na Social Watch Philippines dahil hindi na-veto ang mga items sa budget na sa tingin nila ay questionable. 319 billion pesos na halaga ng mala pork barrel umano na pondo at questionableng program allocations ang kanilang iminungkahing i-veto. Kabilang ang mga proyekto sa ilalim ng DPWH, DA, Farm to Market Roads at iba pa. Pero di raw sila pinakinggan. Dagdag pa rito ang 138 billion pesos na ayuda funds. Sa tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Para higit na matutukan ang pagpapatupad ng mga proyekto, ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, babalangkasin sa unang pagkakataon ng Senado at Kamara ang isang Joint Congressional Oversight Team on Public Expenditures. Kasunod dito ng kontrobersya sa ghost at substandard flood control projects. Maraming gustong tutukan si Gatchalian na magpapaganda umano sa pagbusisi nila ng budget proposals. For example, underspending ng mga agencies, foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, yung pagpapagawa ng hospitals dahil over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefings. Kasama sa mga gagawin nila, mag-ocular inspection sa mga proyekto. Kakausapin ni Gatchalian ang counterpart niya sa Kamara para sa pagbuo ng Joint Oversight Team. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Halos sumadsad sa all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 59 na piso at 21 sentimo kada dolyar. 1 sentimo lang ang pinagkaiba nito sa all-time record low na naitala noong December 9, 2025. Inflation o pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa bumilis nitong Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.8% ang naitalang inflation rate nung huling buwan ng 2025. Mas mataas kaysa 1.5% nung Nobyembre. Pero mas mababa naman yan sa inflation rate noong December 2024 na umabot sa 2.9%. Ayon sa PSA, posibleng may kinalaman dito ang nakalipas na holiday season, lalo't maraming handaan tuwing Disyembre. Kaya umaasang babagal ulit ang inflation pagdating ng Enero. Isa pang pwedeng nakaapekto ang malalakas na bagyong tumama noong huling bahagi ng 2025 na maaaring nagdulot ng problema sa supply chain. Nasa 1.7% ang average inflation rate para sa buong 2025. Mas mababa yan sa annual average inflation rate noong 2024 na 3.2%. Ayon sa PSA, bumaba kasi ang presyo ng bigas na pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation. Venezuelan President Nicolas Maduro naghain ng not guilty plea sa mga kasong narco-terrorism at iba pa. Giit ni Maduro, inosente at disente siyang tao. Anya, dinukot siya ng puwersa ng Amerika nang sumalakay sila sa Caracas nitong Sabado at siya pa rin ang presidente ng kanilang bansa. Not guilty plea rin ang inihain ng kanyang asawang si Cilia Flores.
Inaakusahan si Maduro ng pakikipagsabwatan sa mga kartel para sa cocaine trafficking network na nagpapasok umano ng droga sa Amerika. Dati pa itong itinatanggi ni Maduro na naniniwalang paraan lang ito ng Amerika para makuha ang oil reserves ng kanyang bansa. Sa pulong ng UN Security Council, sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na ikinababahala niyang lumala ang gulo sa rehiyon. Nababahala rin siyang maaaring hindi na respeto ang international law sa operasyon noong January 3. Ayon naman sa kinatawan ng Amerika, lehitimong law enforcement operation ang kanilang ginawa at walang balak na sakupin ang Venezuela. Ang kinatawan ng Venezuela, tinawag naman itong illegitimate armed attack. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkuong ko ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.